So, definitely guys, yung mga lumabas kanina dito, lumabas din dito. So, ito yung mga hateful, yung galit, yung backstabbing guys, deception, no? So, nakikita natin, ito yung deception mga kapiksi. Deception energy, ibig sabihin may nanloko. Probably this is because of a third party energy mga kapiksi. Itong backstabbing na to, itong lies and deception na to. So, pwedeng meron tinatago sa'yo yung person mo, pwedeng may kabet, pwedeng may third party, pwedeng may mistress. Again guys, hindi sa lahat, no? Hindi sa lahat. Huwag niyong pagbintangan yung mga person nyo kapag wala kayong ebidensya. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Silip sa Pag-ibig Kapalaran. Ito yung ating love reading mga kapiksi para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus ngayong June guys. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaliktad yung roles mga kapiksi. If in case hindi kayo nakaresonate dito, try nyong panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo guys. So unahin natin tong deck na to. Ito yung mga energy surrounding your relationship mga kapiksi, no? For some of you guys, maaari nagkakaroon ng stability and security yung relationship nyo. Pwedeng matagal na yung relationship nyo mga kapiksi, and pwedeng marami na rin kayong pinagdaanan ng person mo, no? Ng mga problema, mga challenges, pagsubok mga kapiksi. And dahil dun sa mga pagsubok na yun, kasi sa relationship guys, hindi naman maiwasan na magkaroon ng mga pagsubok, pag-aaway, no? Doon nasusukat mga kapiksi kung magtatagal pa ba kayo ng person mo or hindi na mga kapiksi. So parang pwedeng pinagtitibay yung relasyon nyo dahil sa mga problema, o kaya naman pwedeng bumibigay yung relasyon nyo dahil sa mga problema, depende sa pagdadala nyo mga kapiksi. For some of you naman, guys, no, pwedeng nasa honeymoon stage yung iba sa inyo, guys, no. Ibig sabihin, pwedeng bagong kasal, bagong nagsasama, mga kapiksi, nalampasan nyo na yung mga problema ng pagiging BF, GF, magjowa, ganyan. And right now, parang nandun na kayo sa stage na nagsasama na kayo, no. Pwedeng legal na mag-asawa, o kaya naman pwedeng living in together as a couple. Pero medyo paraiso, no. Kaya paradise, kasi syempre diba pag nasa honeymoon stage kayo, talagang paraiso yan. Super duper love na love nyo yung isa't isa mga kapiksi. So again, no, iba-iba kayo ng sitwasyon guys, kaya kung ano yung makaresonate sa inyo, take that message mga kapiksi. Sa iba naman guys, ito naman yung maaaring nangyayari sa inyo, no? So merong backstabbing na nagaganap, may panloloko, may deception, may lies, pagsisinungaling mga kapiksi. For some of you guys, pwedeng nagkakaroon din ng hiwalayan, pwedeng hindi pa hiwalay totally, pero nagkakaroon na ng mga physical or emotional distance, depende sa pinagdadaanan nyo guys. Okay, so yeah, again, no, dahil iba-iba kayo ng sitwasyon mga kapiksi, ko ano yung mensahe na nakaresonate sa inyo dito guys, take that message, kasi hindi naman lahat yan magre-resonate, no? Iba-iba kayo ng sitwasyon, Aquarius. So dito naman guys, tingnan naman natin yung mga emosyon na nakapaloob sa relasyon na to. Pwedeng nararamdaman nyo, pwedeng nararamdaman nila, pwedeng parehas nyong nararamdaman, Aquarius. So yung first dito guys, merong hateful, no, galit, especially kung ganito yung nangyayari, no? Kung may backstabbing, natural lang na magalit mga kapiksi, di ba? Kung merong mga pagsisinungaling, may mga pag-aaway, may mga panloloko, so pwedeng may galit na nararamdaman. So again, depende kung ano yung sitwasyon nyo mga kapiksi. Another emosyon na nakikita natin dito, resistant, no? Ibig sabihin parang ayaw ng nag-aano na to guys, nagpupumiglas na, yun yung ibig sabihin ng resistant. Lalo na kapag marami ng away, may mga backstabbing na naganap, nandiyan na talaga yung resistance. Ibig sabihin hindi na, ayaw na makikooperate, binablock na, ganyan, may mga balakid na sa relasyon, ayaw nang makiisa, ayaw nang makipag-ayos, nagre-rebelde, ganyan mga kapiksi. So usually nangyayari yan kapag may mga problema na sa relationship guys. Okay,
And ito naman, hopeful mga kapiksi, no? For some of you, pwedeng umaasa pa na maayos pa yung relationship mga kapiksi. Kasi yung iba, di ba, hindi naman porket nagkaroon ng problema ng pagsisinungaling, hindi naman lahat na nauuwi sa hiwalayan. Yung iba talaga pinaglalaban pa, umaasa pa na maayos yung relationship. And okay lang yan mga kapiksi, no? I mean, kanya-kanya tayo ng trip sa relasyon mga kapiksi. Merong iba na kapag nanloko, ayaw agad, next na, move on na. Yung iba naman talagang pinaglalaban, lalo na pagka mag-asawa, no? Kasi syempre iba talaga yun kapag kasal na, kasi ang daming sakit sa ulo. May mga bata, may mga pamilya na involved, diba? So, kanya-kanya yan. Alright? So, comment down below mga kapiksi kung ano dyan yung feeling nyo naka-resonate sa inyong energy. Tingnan natin yung ganap sa relasyon nyo, guys. Shuffle ko to habang sinashuffle ko to. Panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano pabalikin si ex, reverse breakup, and meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. So, sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, ito yung ating love energy, Aquarius, and kayo naman ay represent ng Queen of Swords. Ito yung energy nyo. So, definitely, guys, yung mga lumabas kanina dito, lumabas din dito. So, ito yung mga hateful, yung galit, yung backstabbing, guys, deception, no? So, nakikita natin, ito yung deception, mga kapiksi. Deception energy, ibig sabihin may nanloko. Probably this is because of a third party energy, mga kapiksi. Itong backstabbing na to, itong lies and deception na to. So, pwedeng meron tinatago sa'yo yung person mo, pwedeng may kabit, pwedeng may third party, pwedeng may mistress. Again, guys, hindi sa lahat, no? Hindi sa lahat. Huwag niyong pagbintangan yung mga person nyo kapag wala kayong ebidensya. Ito ay energy based, hindi ito fact based, mga kapiksi. So check your facts first, guys. Pero for some of you, guys, ito nakikita natin na may backstabbing na nagagamna, may deception, and matindi yung problema na pinagdadaanan nyo ng inyong partner or specific person. Kung hindi pa kayo hiwalay nitong person nyo, mga kapiksi, pwedeng mapunta sa hiwalayan kapag hindi na agapan yung relationship, kasi this relationship is falling apart. And kahit na hindi kayo maghiwalay ng person mo, medyo malaki na yung lamat nitong relationship na to, mga kapiksi. Although nakikita pa rin natin na yung iba sa inyo, nandun yung hopeful, no? Itong hopeful energy na sinasabi na umaasa kayo na magbabago pa yung person nyo, mga kapiksi. Kaya yung iba, nagho-hold on pa, humahawak pa. At saka yung iba sa inyo, malambot talaga yung puso, no? Mapagpatawad, sinusubukan nyo intindihin yung person nyo, mga kapiksi, no? Kasi gusto nyo pang i-save yung relationship nyo, mga kapiksi. Kaya nandun pa yung hopeful na energy na sana magising, sana makonsensya yung person nyo, guys. Pero itong person nyo, parang medyo may pagka-immature ito, mga kapiksi. Ibig sabihin parang medyo isip bata, immature, hindi iniisip yung consequences ng mga ginagawa niya. Yeah, and pwedeng self-centered din itong person nyo. Yung iba sa nyo, guys, maraming conflict kayo sa relationship, marami kayong pagtatalo, and yung mga pagtatalo, pag-aaway nyo na yun, mga kapiksi, parang yun yung ginagamit na reason ng person mo para gumawa siya ng kalokohan. So parang gina-justify nyo yung mga ginagawa niya
dahil dun sa mga nangyayari sa inyo, especially pag palagi kayo nag-aaway, palagi nyo siyang binubungangaan, ganyan, parang ginagamit niya yun against you. Sinasabi niya na sawang-sawa na siya, ganyan-ganyan, kaya naghahanap siya ng iba, ganyan-ganyan. And meron ng coldness dito sa relationship na to, mga kapiksi, no? Pag sabing coldness, cold behavior, cold treatment, no? Silent treatment, cold treatment, nahihirapan na kayong makipag-usap dun sa person nyo, pwedeng binablock kayo literal, o kaya naman ayaw niya kayong kausapin, parang hindi nyo sila makausap ng matino, kahit na parang nagmamakaawa kayo, nakikiusap kayo, kahit kayo na yung nagpapakumbaba, guys, sila pa rin yung nagmamataas dito sa relationship na to. And dahil dyan, guys, parang mas lalo lang lumalakas yung mga pagdududa nyo dun sa person nyo. Kahit na wala kayong nakitang ebidensya, parang lumalakas yung pagdududa nyo sa kanya dahil sa mga pagtrato niya sa'yo, mga kapiksi. Okay, so sad to say, for some of you guys, although hindi naman lahat, pero for some of you, parang basura kasi yung trato sa'yo ng person nyo, mga kapiksi, no? So medyo wala ng respeto, guys. Yeah, so comment down below if feeling nyo nakaresonate kayo sa story na to. Pero if in case, guys, na gusto nyo pang i-save yung relationship nyo, mga kapiksi, pakinggan yung pampabalisa tsaka pampakonsensya, kasi itong person nyo mukhang hindi to nakukonsensya sa ginagawa nila. So i-combo nyo, guys, yung pampabalisa, pampakonsensya, tsaka yung pampamis, no? Para kahit na hindi kayo magkita o hindi kayo nag-uusap, mamimiss ka niya, palagi kayo naiisip, mga kapiksi. At saka yung pampabait, pampamahal, para maging mabait ulit siya sa'yo, and manumbalik yung tamis ng inyong pagmamahalan, mga kapiksi. So lahat ng subliminals na yun, guys, makikita nyo dito sa ating YouTube channel. Libre lang yun, mga kapiksi, maaring makatulong sa inyo, pero sabayan nyo ng pagdadasal and positibong mental diet. Hindi pwedeng negative kayo, guys, no? Kasi pag nega kayo, wala lang say-say yung pakikinig ng subliminal, guys. So pakinggan natin yung additional na love message or advice para sa inyo. Ayan, no, be optimistic, mga kapiksi. Ito ay para sa mga gustong i-save yung relationship, guys, no? Keep in mind that you create your reality. You can't attract love with a negative mindset. So hindi pwedeng ma-attract nyo yung maayos, harmonious na relationship kung ang mindset nyo ay sobrang nega. Okay? Hindi pwedeng ganon. Para kayong parang gustong makinig ng FM song pero ang radyo nyo naka-tune in sa AM, 'di ba? Hindi ganoon, mga kapiksi. Kung gusto nyo magkaroon ng harmonious relationship, makinig ng subliminal, pero dapat yung mindset nyo sabay na naka-positive, mga kapiksi, para maramdaman nyo yung pagbabago if in case na gusto nyo i-save yung relationship nyo, guys. Otherwise, kung gusto nyo, kung ayaw nyo na, edi ayaw. Nasa sa inyo yung decision, mga kapiksi. It's your love life, guys. Okay? Alright. So comment down below, mga kapiksi, if feeling nyo nakaresonate kayo sa mga messages. And for more tarot readings, guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys. See you next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.